Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother John Ali. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahala pa Jesus, magandang hapon sa iyo, mahala Panginoon. Sa unang panalangin, aming beloved Pastor, Willie Star Almeida, the end prophet of our loving God. Salamat. Mula umpisa na aming banal gawain, ikikasama namin. Salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi naming banal gawain, pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa aming mga puso. Pero bago ang lahat, mahal pa yun, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Saan man kami nagkulang, nagkakamali sa isip, salita, sa gawa na hindi mo kinulugdan, kabagaan mo ang bawat isa sa amin, lalo na iyong ibang lingkod. Daluyan ng pagpapalang espiritual ang malabi na iyong ibang lingkod. Ikaw malagay, kataga, salita na dapat kong bigkasin, mahal pa yun, upang maunawaan na aming mabalabid kapatiran. Buksan mo kanilang pangunawa, mahal pa yun. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, cast out, cast out. Be bound to hell. Be there forever and ever. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Tayong makaupo lahat mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras na ito, nandito na po tayo, mga minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pero bago ang lahat, ako'y muna'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, at nagpaparangal ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At hindi natin malilimutan ang mga ganitong aral turo ng ating beloved beloved Honorable Pastor Willie Star Almeida, mga minamahal, kanyang mga turo't aral sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at pagbati sa lahat ng Almeida children, mga minamahal, sa ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating beloved kapatiran, baguhan man at datihan, mga minamahal, sa mga bisita, at sa ating mga live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat man. Magandang hapon sa ating lahat at lalong higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Nakita ko mga nagalak ang bawat isa sa atin. Mga minamahal, lalo na sa araw ng pananambahan. Dahil tuwi na, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Palagi natin nadadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, 5 rason bakit ka tinawag at pinili ng Diyos. Ito yung 5 rason, mga minamahal, bakit tayo tinawag, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Basahin natin, una nating 2 talata, mga minamahal, dito po sa aklat ng Gawa 28 at saka Lucas 1:77. Amen. Dito po sa aklat ng mga Gawa, kabanata ay 28 at ang talata ay 28. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila ay makikinig naman. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 1, talata po ay 67. Upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ito yung unang rason. Mga minamahal, bakit tayo tinawag at pinili ng Diyos? Una, upang mapatawad ang ating kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ito yung ating tandaan. Dahil mula nung tayo na lumapit sa mahal na Panginoon, nakapunta sa banal na gawain na ito, mga minamahal, dati tayong makasalanan. Puno tayo ng karamdaman. Ngunit nung tayo yung mga minamahal lumapit, dahil tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, walang taong tumawag sa atin, kundi mismo ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, mula pa tayo sa sinapupunan ng bahay bata ng ating ina, pinili na tayo na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya magugulat ka. Dati kang masamang tao, mga minamahal, maraming bisyo, palamura, mga minamahal. Bakit andito ka na ngayon? Dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa iyo, mga minamahal. Kaya sabi nga rito, sa unang talata natin, mga minamahal, sa Gawa 28, mga minamahal, ang sabi rito, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil. Sila'y makikinig naman. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon.
Ang kaligtasan na ito, mga minamahal, mapalad tayo dahil ipinadala sa atin tayong mga lahi ng mga hintil, mga minamahal. At pinagpala tayo dahil tayo nakinig. Sa hindi nakikinig, mga minamahal, hindi sila pinagpala. Bakit? Hindi nila naranasan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tayo, damang-dama natin, ranas na ranas natin, mga minamahal, kung gaano ang Diyos kabuhay sa mga buhay natin. Dahil mula nang lumapit tayo sa mahal, pagkatawag sa atin, mga minamahal, para magkaroon tayong kaligtasan, dating yung ating mga buhay, mga minamahal, mapapahamak na lamang. Tinaningan ng doktor, dahil sa ating mga kasalanan, ngunit nang tayo lumapit, tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, napatawad ang ating kasalanan. Mula ng ating pagpatawad sa ating mga kasalanan, mga minamahal, nagkaroon kagalingan ang ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay. Nagkaroon tuloy tayo, mga minamahal, ng kaligtasan, mga minamahal. Dahil sabi ka na sa aklat ng Lucas 1:77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kaya pala nung ipinakilala sa atin, ginamit ng ating mahal na pastor, mga minamahal, pinakilala sa atin ang kaligtasan, doon napatawad ang ating kasalanan. Dahil nung lumapit tayo, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, napatawad ating kasalanan. Yung pagbautismo pa lang, yung iba mga minahal, pinagaling na ang kanilang karamdaman, binago ang kanilang buhay. Kaya ito itong unang rason, bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Bakit tayo pinili ng Diyos, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng kaligtasan? Upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Matapos mapatawad ang ating kasalanan, mga minamahal, dito natin naunawaan, mga minamahal, may Diyos palang buhay, makapangyarihan sa lahat. Dahil sa atin dati, hindi natin alam. May kanya-kanya tayong kongregasyon, may kanya-kanyang relihiyon ang bawat isa sa atin. Alam na, ang akala natin, yun na ang totoo, mga minamahal. Ngunit hindi natin alam pala, mga minamahal, kailangan natin ang relasyon natin sa mahal na Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Mapalad tayo dahil may propeta ng Diyos na ginamit ang mahal na Panginoon. Ipinangaral ang salita ng Diyos, mga minamahal. Siya ang unang ginamit. Kaya palang unang rason, mga minamahal, upang mapatawad ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. At pangalawa, mga minamahal, upang mapagaling ang ating mga karamdaman. Basahin natin, sunod natin talata, Mateo 9:2, talon sa 6 hanggang 7. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 9, at ang talata ay 2, at tatalon sa talatang 6 hanggang 7. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong kasalanan ay pinatawad na." Dito po sa talatang 6 hanggang 7, datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaanan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lumpo, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa inyong bahay." At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Amen. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napaka-importante pala, mga minamahal, sa ating paglilingkod, mapatawad ang ating kasalanan. Dahil pag mapatawad ang ating kasalanan, kasunod doon, mga minamahal, itong ang pangalawang rason, mga minamahal, pagagalingin ang ating mga karamdaman. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi rito, mga minamahal, may isang lumpo, mga minamahal. Sabi rito sa Mateo 9, ang talatay 2, at narito dinila nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan, at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na." Palakpakan na ating mahal na Panginoon. Pinaka-importante pala, mga minamahal, mapatawad muna ang ating kasalanan bago gagaling yung karamdaman. Dahil dati nung hindi pa natin nakilala ang gawain na ito, mayroon tayong pinapanalanginan na Diyos, yung ating pinaglingkuran. Ngunit kahit lumuhod man ka mula doon, mga minamahal, sa pintuan hanggang sa altar, hindi pa rin pinapagaling yung iyong karamdaman.
Bakit? Dahil hindi napatawad yung ating kasalanan. Napaka-importante pala. Mapatawad muna ang ating mga kasalanan. Kaya sa mga Kristiyano, mga minamahal, nakagawa sila ng labag sa kalooban ng Diyos. Bakit pag tumatawag sila, hindi pinapakinggan, mga minamahal, yung kanilang daing? Ngunit pag nasunod nila ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, magugulat sila, mga minamahal. Sa isang iyak nila, mga minamahal, iiyak sila, aawit sa mahal na Panginoon, andyan ang kasagutan, pagagalingin ang karamdaman. Bakit? Dahil, mga minamahal, humingi silang tawad sa mahal na Panginoon. Napaka-importante, pag humingi tayo sa ating mahal na Panginoon, mapatawad ang ating kasalanan. Kaya palaging tinuturo ng man of God, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, bago ka hiling sa Diyos, mapatawad muna, hingi kang tawad sa mahal na Panginoon. Bago ka manalangin, mag-cast out, mga minamahal, o dumating man ang mga sukuna, disgrasya, magsisik ka. Hingi kang tawad sa mahal na Panginoon at tumawag ka sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, sasagutin ka na ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, anong sabi dito sa 6 at 7, mga minamahal, ating basahin? Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na mapatawad ang mga kasalanan. Sinabi nga niya sa lumpo, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ganun pala ka-importante, mga minamahal, mapatawad muna ang ating mga kasalanan. Kahit naglilingkod tayo sa Diyos, minsan nakagagawa tayong labag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil hindi ko makalimutan ang patutuo natin, bilabid kapatid, sa dako ng Ipil, mga minamahal. Yung kanyang anak, 1 linggo na nilalagnat. Hindi kumakapain. Ayaw na idilat ang mata. Dahil palagi siyang pinapangaralan ng kanyang ate, sumunod ka na, sumamba ka na, sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. Dahil ayaw niyang mamuhay na may kabanalan. Mga minamahal, ayaw niyang sumuot ng may kabanalan. Ngunit nung nakikita niya ang kanyang anak, mga minamahal, halos ayaw nang huminga, mga minamahal. Sabi niya, pumasok sa kanyang kwarto. Nagdamit siya, nagbihis siya ng may kabanalan. Lumuhod siya, umiyak siya sa mahal na Panginoon. Nagpuri siya sa mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Kung saan ako nagkulang sa iyo. Itong aking panunuot na walang kabanalan, mula sa araw na ito, mahal na Panginoon, susundin ko ng iyong kalooban, mahal na Panginoon. Habang inaawitan niya ang mahal na Panginoon, mga umiiyak siya, tumutulo ang kanyang luha. Damang-dama niya ang presensya ng mahal na Panginoon. Damang-dama niya, mga minamahal, pinatawad siya ng ating mahal na Panginoon. Matapos niya magpuri, mga minamahal, inilihan sa niya kanyang anak, mga minamahal, sa unang panalangin ng ating bilabid pastor, sa kanyang unang dalangin. Demonyong lagnat, lumayas ka, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Within 5 seconds, mga minamahal, nagulat siya, dumilat yung kanyang anak. At nagsabi, Ma, kakain ako, gutom. Isipin mo yan, mga minamahal, kailangan lang pala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, pag humiling ka sa ating mahal na Panginoon, hingi muna tayong tawad sa mahal na Panginoon. Saan tayo nagkulang? Isang tiyak na bagay, ang Diyos, pakikinggan ka ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid pag dumaing, pakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya, grabe yung plebehiyo, mga minamahal, na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Mula na tayo'y tinawag ng Diyos upang mapatawad ang ating kasalanan, pagkatapos mga ang pangalawa, mga minamahal, upang pagalingin ang ating karamdaman. Ito yung pangalawa. Ang pangatlo, mga minamahal, anong sabi rito? Upang maging saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Maging saksi tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon at ipahayag ang kanyang mga gawang makapangyarihan. Ito pala yung obligasyon ng Kristiyano. Kaya ka pala tinawag mula sa lusak ng kasalanan, mapagaling ay yung karamdaman para maging saksi ka. Ipanghalandakan mo, ipahayag mo sa buong mundo na ang Diyos na iyong pinaglingkuran, buhay at totoong makapangyarihan. Basahin natin, 2 talata, dito sa Aklat ng Gawa, 1:8 at awit 26:3. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatay 1, talata po ay 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata ay 96 at ang talata ay 3.
Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa na ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito yung pangatlo. Magiging saksi ka. Ikaw mismo saksi sa kapangyarihan ng Diyos. At ikaw mismo tatayo sa banal na pulpito at ihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ito yung obligasyon natin, kaya pala tinawag tayo ng Diyos. Ito yung tatlong rason, mga minap, kaya tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Dahil sa dami ng tao ng sanlibutan, bilyon ang tao, mga minamahal, ngunit iilan lamang tayo na tinawag upang magpatotoo na buhay ang ating mahal na Panginoon, magiging saksi, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kasulatan, dito sa Aklat ng Gawa, 1:8, mga minamahal, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihan ng lupa. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Mula lang tayo'y nagpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon. Tinanggap natin ating mahal na Panginoon. Sa ating pagpatuloy, mga minamahal, magugulat ka, iiyak ka sa kapangyarihan ng Diyos. Habang umaawit ka sa mahal na Panginoon, damang-dama mo ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon. Kaya ikaw ay nagiging saksi, mga minamahal. Ipinapahayag mo kahit saan ka magpunta na ang Diyos ng iyong nakilala ay Diyos na makapangyarihan, hindi nagbabago. Dahil ikaw mismo nakaranas. Hindi katang-isip, mga minamahal, hindi gawa, mga minamahal, ng gawa-gawa lamang ng tao, kundi gawa ang kamangyarihan ng Diyos. Sa iyo mismo, katauhan nangyari na ikaw pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang iba, tinaningan ang kanilang buhay, mga minamahal. Ang kanilang buhay, tinaningan 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan, 3 buwan, mga minamahal. Mayroon pang 1 linggo na lamang. Ngunit kung sila'y lumapit, tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magugulat ka ang gawang kapangyarihan ng Diyos. Dahil bakit? Totoo yung ating napuntahan. Kaya mapalad ka, nakaupo ka dyan, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang magiging saksi, mga minamahal, upang maging saksi sa kapangyarihang gawa ng Diyos. Hindi lahat ng tao naging saksi sa gawang kapangyarihan ng Diyos. Iilan lamang tayo, mga minamahal. Ikaw mismo, ako, mga minamahal, tayong lahat na nandito, alam natin ang gawang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mahiya, ipahayag, mga minamahal. Dahil bakit? Mayroon kang kapangyarihang ipahayag, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang kapangyarihang gawa ng ating mahal na Panginoon, sabi pa sa awit, mga minamahal, 96, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan. Kaya makikita mo, mga minamahal, itong napuntahan nating gawain, ito yung tunay na gawain na pinili ng Diyos. Bakit? Walang ginawa, mga minamahal, mula ng 1975 ang ating beloved pastor hanggang sa mga oras na ito. Walang ginawa kundi magkrusada, mga minamahal. Yung ating krusada ngayon sa Liloan, Southern, mga Minalete, mga minamahal, kahapon lamang mahigit 100 na nung nabautismuhan, maraming pinagaling, pinalakad ng mahal na Panginoon. Kaya, yung mapabilang ka lang sa gawain na ito, laking pagpapala. Bakit? Totoo yung napuntahan nating gawain. Hindi basta-basta gawain ng tao, kundi gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama ang kapangyarihan, mga minamahal. Kaya pala, mga minamahal, ito pa yung mga rason, 5 rason na bakit, mga minamahal, tinawag at pinili tayo ng Diyos. Unang-una, mga minamahal, upang mapatawad ating kasalanan. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Pangalawa, mga minamahal, pagalingin ating karamdaman. Baguhin ang ating buhay, mga minamahal. Pangatlo, upang magiging saksi ka sa gawang kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tao sa mundong ito nakasaksi na gaano kabuti ang Diyos, gaano makapangyarihan ang mahal na Panginoon. At ikaw mismo magpapahayag sa iyong kapitbahay, sa iyong kamag-anak, na ang Diyos na iyong natagpuan sa gawain na ito ay Diyos na mapaghimala. Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, mapalad ang bawat isa. Bakit?
palagi mo napakinggan at nakikita ang himala, ang gawang makapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At ang pang-apat, mga minamahal, ang sabi nito, upang ipalaganap, ipangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka mahiya. Brad, hindi ko alam ang mga bersikulo. Hindi ko alam paano ipangaral, mga minamahal, yung patutuo mo na ikay pinagaling ng mahal na Panginoon, binago ang iyong buhay, sapat na yan. Dahil pag mapakinggan nila, sila mismo makapagsabi, buhay ang Diyos nila. Kaya sasabihin nga nila na iba ang taga-Jesus Miracle Crusade. Dahil palaging sinasabi natin, totoong buhay ang aming Diyos. Makapangyarihan ang aming Diyos. Tumutugon sa aming mga panalangin. Sasagutin na iba, bakit yung Diyos ba nila? Iwan ko lang sa kanila. Basta tayo, naranasan natin mga minamahal, na ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, gumaganap sa ating buhay mga minamahal, gumagawa ng himala sa ating buhay at nakikita ng bawat isa. Naranasan natin mga minamahal na ang Diyos ay makapangyarihan sa gawain na ito. Kaya ang pang-apat mga minamahal, hindi tayo mahiya ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? May kapangyarihan ang bawat isa sa atin upang ipalaganap mga minamahal, ipangaral ang salita ng Diyos. Basahin natin, mga minamahal, dito sa Marcos 16, 15, 18. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, mga talatay 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nangyari ba ito sa ating buhay, mga minamahal? Nangyari sa atin. Bawat isa sa atin. Nang tayo sa ating mga bahay, mga may minsan dumating sa ating pagkakataon, nung ating mga pamilya may karamdaman, ngunit tatawag tayo sa mahal na Panginoon, ipatong lang natin ang ating mga kamay, mga minamahal, sa unang panalangin ng man of God, mga minamahal, ating beloved pastor, yung karamdaman, pinagpagaling ng mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo mahiya, ipangaral ang salita ng Diyos. Nasa gawain na ito, mga minamahal, buhay ang ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw mismo, naranasan mo, ikaw mismo naging saksi, mga minamahal, sa gawang kapangyarihan ng Diyos. Ito pala yung mga rason, mga minamahal, dahil ang bawat isa sa atin may obligasyon tayo. Nangyari sa ating buhay, mga minamahal, pinatawad ang ating kasalanan, nagkaroon tayong kaligtasan, pinagaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal, naging saksi pa tayo sa gawang kapangyarihan ng Diyos. At ipinahayag natin sa buong mundo, mga minamahal, na ang Diyos natin ay buhay makapangyarihan. At mayroon pang gagawin ang iba. Yung iba, mga minamahal, natatakot sila. Brad, mahiyain ako, mga minamahal, yung pagtatapat mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagtatapat mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, isa ka nag-angaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil hindi lahat, mga minamahal, nakakapagpangaral. Pero yung sa iyong pagtatapat, mga minamahal, nagagamit ang mga pinansyal, mga minamahal, upang maipaabot sa mga bundok, mga minamahal, sa malayong lugar, ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Nagkatutuloy ating mga krusada dahil sa pinansyal na pangailangan. Magugulat ka, mga minamahal, maraming lumalapit sa mahal na Panginoon. Dahil ito palang obligasyon ng Kristiyano, kaya pala tayo tinawag ng Diyos. 5 rason, mga minamahal, yung pang-apat, mga minamahal, upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit hindi ka mangaral, mga minamahal, ngunit tapat ka sa iyong paglilingkod, tapat ka sa iyong pagbibigay, mga minamahal, isa ka na ginamit ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, at sinabi sa kanila, magsiyaon kayo at sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hindi pala sa atin lamang. Sa buong mundo natin ipangaral na may Diyos, ang Jesus Miracle Crusade, na buhay at totoo makapangyarihan sa lahat. At ang sumampalataya, mga minamahal, maliligtas.
at ang hindi ay parurusahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo. Nung tayo sumampalataya, mga minamahal, maraming nangaral sa mga krusada. Ang iba sa atin, bunga ng krusada. Nung tayo lumapit, mga minamahal, pinagaling ating makaramdaman. Binago ating buhay. Pinagpala ang iba. Iba, hirap na hirap sila. Ngunit sa kanilang paglilingkod, mga minamahal, pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Dating walang bahay, dating nangungupahan, ngayon nagpapaupa na ng bahay. Dating walang sasakyan, ngayon mga minamahal, may mga sasakyan na sila upang magamit nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos na ating nakilala. Hindi rason, mga minamahal, tayo umayaw sa paglilingkod. Dahil itong rason, mga minamahal, na itong rason na ito na tayo tinawag ng Diyos, pinili ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, marami datapot, marami ang tinawag, kakaunti lamang pinili. Sa dami ng tao ng sanlibutan, mga minamahal, bilyon ang tao. Trilyon, mga minamahal, ngunit iilan lamang tayo na pinili ng Diyos, tinawag ng mahal na Panginoon. Kaya pagsikapan natin masunod ang kalooban ng Diyos, dahil sa kakaunti natin, mga minamahal, sana'y huwag tayong maiwan, mga minamahal, na makapagpatuloy tayo makapasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil sabi nga dito sa 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Mula lang tayo sumampalataya at nagpabautismo, pinagaling ating karamdaman. Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, 2 buwan na kanyang buhay. Mula nang mabautismuhan siya, mga minamahal, sabi ng doktor, 2 buwan na lang yung buhay dahil yung rabies sa iyong katawan, malala na. Balisang-balisa ang ating beloved kapatid. Ngunit nung napakinggan niya, mga minamahal, sa TV, ba may napanood niya sa TV, na siya sumampalataya, nagpabautismo, dahil ang sabi rito, ang mabautismuhan, mga minamahal, pagpapalain ng Diyos. Nung tinanggap niyang bautismo, mula ng 1997 hanggang sa mga oras na ito, buhay, mga minamahal, pinagaling ng Diyos. Sino tayo hindi maglingkod sa mahal na Panginoon? Bakit, mga minamahal, sino tayo hindi maglingkod sa mahal na Panginoon? Dahil ang Diyos natin nakilala, buhay, makapangyarihan sa lahat. Dahil nasa banal na kasulatan, ang mabautismuhan, mga may asumampalat mabautismuhan, mga minamahal, ay pagpapalain ng mahal na Panginoon, maliligtas. Imbis mamatay namang ililigtas ng mahal na Panginoon. At sabi pa sa 17, at lalakip ang mga tandang ito. Sa sampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Managsalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na nakakamatay sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Nangyari ba ito sa ating buhay, mga minamahal? Sa nakaranas, magsinggit ng praise the Lord. Totoong nangyari sa atin. Bawat isa sa atin, nangyari sa ating buhay. Mga minamahal, magsisihawak ng ahas, mga minamahal, hindi maano. Ating kapatiran, mga minamahal. Sa kanyang patutusad ako ng Maynila, aanuhin na lamang siya ng kobra, mga tutuklawin ng kobra. Sabi mo niya sa kabaguhan niya, totoo ka, yung pangapatotoo. Na sinasabing, sumigaw lang magsisi, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo kung may kobra, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin, beloved pastor, sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Demonyong kobra, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Tinignan niyang kobra, mga minamahal, nakatutok sa kanya. Sabi, hindi yata tumalab. Buhay pa. Sumigaw naman sa 3 beses, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ganoon pa rin yung kobra. Yung kobra pala, mga minamahal, kumuha siya ng kahoy. Inano niyang kobra, yung kobra, mga minamahal, nag-7, pinatigas pala ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, lalakip ang matandang ito. Kaya, sino tayo upang di paglingkuran ang Diyos? Kasama natin ang mahal na Panginoon. Walang lugi maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil nangyayari sa bawat isa sa atin, hindi tayo dapat mahiya, ipangaral ang salita ng Diyos dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Lalakip sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Pag nandyan ang Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos lalakip sa atin. Kaya hindi tayo dapat mahiya, ipangaral ang salita ng Diyos. Ang panghuli, mga minamahal, at panglima, mga minamahal, yung buhay na walang hanggan. Sino po tayo, mga minamahal, na hindi magpatuloy maglingkod sa mahal na Panginoon?
Dahil grabe ang handa niya. Yung buhay na walang hanggan. Ito yung inaasam-asam natin, mga minamahal. Yung apat na mga minamahal na rason, mga minamahal, naranasan na natin. Ito yung panglima. Yung hindi pa naranasan natin, inaabangan natin. Yung buhay na walang hanggan na handa ng Diyos. Kaya ang gagawin natin, magpatuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon upang makamtan natin itong panglima, mga minamahal. Ito yung 5 rason. Unang-una, mga minamahal, mapatawad ang ating kasalanan. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Pangalawa, pagalingin ang ating makaramdaman. Pangatlo, naging saksi tayo sa gawang kapangyarihan ng Diyos. Pang-apat, ipangaral ang salita ng mahal. Ito yung mga rason. Yung panglima, ito yung ating inaasam-asam. Yung buhay na walang hanggan, mga minamahal, na hinanda ng ating mahal na Panginoon. Anong mayroon doon, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan? Wala ng kahirapan. Hindi ka na maghanap buhay, mga minamahal, dahil ito yung pinangako ng Diyos. Ito yung inaasam ng bawat isa, mga minamahal. Basahin natin, huli nating talata. Maghanda ating mga awit, manunugtog, mga minamahal. Huling 2 talata natin. Amen. Dito po sa unang aklat ng Juan, kabanata ay 2, at ang talata ay 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 2, talata po ay 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pagkakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ito yung pangako ng Diyos sa atin. Napakagandang pangako. Sabi ng banal na kasulatan sa unang Juan 2:25, mga minamahal. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ito yung ating inaasam-asam, hindi pa natin naranasan, mga minamahal. Maranasan lamang natin ito pag tayo magtagumpay, magpatuloy, maglingkod sa Diyos. Pag tayo'y umurong, mga minamahal, hindi natin ito maangkin. Hawak mo na ang kaligtasan. Nasa iyong kamay. Ang gagawin lamang natin, magpatuloy tayo. Dahil sabi nga na banal na kasulatan, marami ang tinawag, mga minamahal. Tapos marami ang tinawag. Kakaunti ang nahirang. Mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal, na tayo'y pinili na tinawag ng Diyos, mga minamahal, tayo'y magpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Di yung inaasam-asam natin na buhay na walang hanggan. Anong mayroon doon, mga minamahal? Wala nang kahirapan doon. Hindi ka na maghanap buhay. May isang punong kahoy doon, mga minamahal, doon ka na, doon tayo kakain. Nasa paraiso ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi na sa aklat ng Revelation, mga minamahal, 2:7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kailangan mo natin magtagumpay, magpatuloy, maglingkod, mga minamahal. Para maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Para tayo mismo, mga minamahal, pakakanin ng ating mahal na Panginoon sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Ito yung ating asamin, mga minamahal. Kaya tayo pinili, tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang may gampanin ang bawat isa sa atin. Para maangkin natin ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, tayong lahat ay tumayo. Bulay-bulayin natin ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon,